So hello guys, nandito tayo ngayon sa aking farm kasi marami nagtatanong ano na daw yung itsura ng farm ko at hindi ko daw na-update lately, puro tabi vlog lang kami ni Ate Aska. So eto, papakita ko sa inyo kung ano yung mga tanim natin na nandito na hindi ko naman pinupuntahan na guys, mula na tinanim ko sila, pinabayaan ko na. Yan guys, makikita nyo dito may tanim ako dito na haksay or yung pechay bagyo, and then dito naman yung repolyo, pero hindi sila lumalaki guys. 4 months na yata to, 3 months. Wala akong makikita bunga sa kanila. Alam niyo kung bakit. Hindi ko sila napupuntahan at nadidiligan. So dapat talaga kapag nagtanim tayo ng ganito, araw-araw na dito tayo sa farm natin para natitingnan natin, nababantayan natin. So ayan, pati yung iba nating pananim, wala na. Kinakain siya ng insekto or hindi ko alam kung sa sobrang lamig. Ayan, kinain na sila ng insekto guys. Ayan oh. Tinanim ko lang sila, hindi ko sila nabantayan na. So, yung mga natin, ito repolyo to actually. Siguro dahil late na rin ako nagtanim guys. Kaya siguro hindi sila naging okay. Dahil sabi ko nga sa inyo, kapag anong season dito sa Japan, yun yung dapat na nakakapagtanim kayo. Plus, syempre dapat nadidiligan nyo yan. Ayan, hindi insekto na lang sila. Kinakain na lang sila ng ng uod. So, ito, pechay bagyo yan guys. Imposible na yan na lumaki siguro. So, pag nagka-time tayo ni Papa, bubungkalin na natin yan. Hindi na natin hihintayin na lumaki sila. Kasi ibig sabihin, failed na yan. Wala, talagang hindi ko sila napupuntahan. And then, dito naman, yung mga bawang natin. Medyo malalaki na yung bawang dito. Kasi nasisikatan sila ng araw. Pero yung mga bawang natin nasa dulo, hindi masyado lumalaki. Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga bawang natin doon, yun yung mga half day lang. Pagdating ng mga alas 12, wala nang araw doon. So dito, full sun sila dito. Mas mahaba yung oras na may araw sila dito. And then, yung bawang natin siguro, may laman-laman na din yan kahit papano. Pero hindi pa natin bubunutin yan. Siguro mga April or May na natin yan bubunutin. Pagkatapos natin na sa mga April, May na natin yan bubunutin. Kasi 8 months yan guys. Na itanim ko na yan ay mga November. And then pagdating dito guys, ito yung mga alugbati natin. So may mga gabi din tayo dyan. Ang gagawin natin dito, tatabunan natin to ng lupa para mapagtaniman natin next time. At ma-dispose yung mabulok to. Yung mga natin. Dyan ko talaga guys nilagay para ma-decompose sila. So, ayan. Pagka gumanda-ganda na yung panahon, lilinisin natin tong ating farm. So, ayan, lola nyo may OC din. Diba nakita nyo? Organize lahat yan. Kaya, ayoko rin na tinutubuan ng damo. Ayan. Kasi kung wala tong sapin na to guys, wala. Puro ganito din yung mangyayari din sa garden natin. Dito. So, ayoko sa lahat madamo kasi insekto kapag ka madamo at maahas dito. Ito yung melon natin guys. Hoping ay maging okay siya, no? Ayan, sana mabuhay siya ulit this coming to ito yung pepino na melon. Hindi siya nabuhay, lumagulang siya pero hindi siya nagkabunga na naabutan na siya ng tag-yellow. Tapos tingin ko okay pa din siya, ayan, kasi medyo green pa yung ibang niya. Hoping pag nagsunod-sunod yung tag-init ay mabuhay siya ulit kasi napakamahal ng punla na yan. And then dito naman yung mga sibuyas natin guys, ayan. Ang hindi ko alam kung nagkabunga yung sibuyas natin kasi walang balid natin to sa araw para mamatay. So ayan, ito yung bubungkalin natin na tatastasin natin yung kalahati. Ito, dito to sa part na to, magtatastas tayo nito. Ito yung tatambak natin dun sa ating tambakan dun na lupa. Kasi gagawin nating flat area to para dito tayo magi-studio kasama si Ate Aska na magluluto habang tayo ay mag-harvest ng ating mga panluto. So ayan na yung mga sibuyas natin. Kung makikita nyo guys, malago naman sila lahat. Hindi ko lang alam kung nagkalaman sila. Kasi parang natabunan na sila ng ng tawag dito, ng lupa. Pero ito mataba Ayan may laman naman sila. So, hindi pa talaga time ng pag-harvest. Mga anong buwan pa yan? Mga 2 months pa siguro bago sila lumaki ng todo. Ayan. Lahat yan ay sibuyas na hindi ko alam kung lumaki sila. So, ito bawang yan guys. Hindi pa rin natin bubunutin yan. Mga may pa natin yan bubunutin.
Tapos bago natin siya tamnan. Dito wala na tayong tanim dyan. Ito yung mga singkamas natin guys. Almost. Hindi ko na harvest. Lahat yan may singkamas pa sa ilalim. Hindi ko na na-harvest. Sobrang lamig, katamad. Tapos, ito yung ating mga another bawang. Ayan. Hindi sila masyado lumaki dito. Alam nyo kung bakit. Hindi kasi nasisikatan ng full sun dito. Hanggang last 12 lang. Kaya kumpara doon, sabay-sabay ko yung tinanim yung nandun sa unahan tsaka nandito. Plus yun pa. Oh. Mas maliliit yung nandun kasi tagong-tago talaga sila. And then may bawang tayo dito guys. Ayan. Makita nyo. Kaya natin pulang bawang. Ang tibay nila sa lamig. Ito yung bawang na buo. Kasi ang habol ko dito guys, yung bulaklak niya. Hoping ay magkaroon sila ng mga bulaklak. Yan yung buo na bawang. Hindi siya yung putol-putol na bawang. So ayan lahat yan. Yun. Kaya ang gagawin natin dyan, yung bulaklak lang yan ang habol natin. So hindi natin ito gagalawin hanggang sila ay makapamulaklak. And then dito tayo nag-harvest ng kamote. Tsaka dyan. So baka ang mangyari, dito natin itatanim yung ating kamatis ulit. Kasi dito naging successful yung kamatis natin. Dahil masyadong mainit yung araw na pinagtaniman natin. Doon tayo nagtanim ng kamatis. So this time baka dito tayo magtanim ng kamatis. Yung hindi masyadong maiinitan, dito natin sila itatanim. And then baka yung ube kasi natin guys, dito natin tinanim. And then baka dito tayo magtanim ng kasaba. Ayan yung ating tag dito, yung sugar cane. Ayan siya. So hindi ko alam kung buhay pa yan sa ilalim. Tatry din natin kung mabubuhay pa siya o maano natin siya, masusurvive natin siya pag umaraw ulit. So dito ako nagtanim na ng sugar cane. So ayun lang guys yung mga sibuyas natin. Ayan. At hindi natin muna mabubunot dahil hindi ko pa alam kung may laman na sila. Pero may nakita na akong laman. Actually, ayan. Nagkalaman na yung mga sibuyas natin kahit pa paano. At mga 2 months pa siguro guys, kung masipag lang tayong magdilig, magkakalaman pa yan. Ayan. Malalaki na yung sibuyas natin guys. Nakita nyo. So, ayun lang guys. Yung sibuyas natin talagang maganda. Hindi sila nagkasakit. Ayan, nakita nyo buong-buo yung mga dahon nila. Ganda naman yun sa bawang. Kaya lang, yung bawang natin, parang ang tagal lumaki. 4 months na yan guys. November natin tinanim yan. Imagine naman December, January, February. So mga 4 na buwan, yan pa rin sila.